tayo papasalamatan sa kadami-dami na to. Tinuruan ng team si Aling Sally kung paano gamitin ang mga kasangkapan. Ayan! O, very good. O, pangalawa pa lang. Gawa na. Mami, teka lang. Pag-usapan natin yung tutulungan nyo naman. Kung makaprovide tayo ng rice. Parehong naipit sa traffic ang teams Bugoy at Dieter. Sina Bugoy, sinamantala ang pagkakataon para matulog habang papuntang Kalamba. Ang team Dieter, paghahanap ng solusyon sa problema ni Aling Belen, ang inatupag. Pwede ka ba sumama sa amin dun sa couple na yon para ma-meet mo sila? Ay, Paul. Oh, God bless you. Talaga? Oh, my God! Ang galing! Ang galing. Sige, tanong ko kung pwede sila sa San Ildefonso. So, may nilirelocate sila doon? Yan. Town 3,000 lang. Wow! Talaga? Sige, village. Madilim na nang dumating ang team Bugoy sa Kalamba. Maputik, madulas ang lugar ni Narona na nasa kaloob-looban pa. Ito si pamangkin ko na sinasabi ko sa inyo. Ano pangalan niya? Si Jenny Rose po. Hindi po siya masyado pong nakakapagsalita. Eh, sabi ko naman po kasi sa kanila, patinginan nila sa doktor. Eh, yung dinadala nila. Minsan nga, binibiro to dito ng mga kailan daw po mga anak. Sabi, ilang buwan na daw po to. 16 years old lang si Rona nang mag-asawa. Bukod kay Jenny Rose, may 1-month-old baby pa siya. Ang isa pa niyang anak, namatay kamakailan dahil sa sukat pagtatae. Hindi nadala sa doktor ang bata dahil walang pera ang mag-asawa. Hindi napigilan ni Adrian pagsabihan si Rona. Tama na yan ha, tama na yun, kung mag-anak muna ulit. Ipinaliwanag ng team ang sadya nila. Isinasama nila sina Rona at Jenny Rose para ipagamot. Bukas, tapos ihahatid din pabalik dito. Mabilis nagbalot ng gamit ang mag-iina. Pumayag na doon muna sila matulog sa bahay ni na Margie sa Kabuyaw. Di nagkakalayo ang lugar na pinuntahan ng Team Bugoy at ang sinadya ng Team Bianca. Ay, ito pala yung sinabi ni Mami. Mami, kasyang-kasya naman tayo. Sexy naman tayo. Kasya. Hi, Mami. Ayan pala yung dalawa ni Mami. Pasensya na po kayo sa bahay namin. Hindi, kami na lang. Pasensya na po sa store. Ilang taon na po yung baby? Welder ang asawa ni Mercy pero walang trabaho. Walang-wala sila. Kung minsan sumasala sa pagkain. Pero nang tanungin kung ano ang aming maitutulong, itinuro ni Aling Mercy ang anak. Kasi po ito po, hindi pa po ito binyag. Hindi pa po binyag. Hindi pa rin po kami kasama. Meron bang malapit na simbahan dito? Meron. Imagine yun lang talaga yung gusto niya and nung nandun kami sa bahay niya, wala. Parang ang dami nilang pwede pang material na kailangan pero yun talaga yung gusto niya. So, di ba, lakas-lakas ng faith natin na nakaka-touch. Kayo po ba si Aling Belen? Opo. Oh! Maganda ko kaming balita sa inyo. Siyempre, magpapasko. Gusto naman namin na sa darating na Pasko maging maayos naman yung tinutulungan ninyo. Opo. Kaya po, sa pagtulungan namin ni Ma'am Cheche, nakausap po namin yung mga taga-Gawad Kalinga. Opo. Sila po yung tutulong sa atin para mabigyan ho kayo ng matutuluyan dun sa San Ildefonso. Opo, Bulacan din po. Opo, Bulacan din po yun. 50 years old lang si Mang Berto, pero mukhang napakatanda na at may matinding sakit. Dako, nagluto ko pagdako, may kasama ng dugo. Wala. Dito siguro galing sa baga ko. Kung hindi ko alam kung galing sa baga, kung galing sa puso, hindi ko alam. Nagsasagarilyo ba kayo? Oo. Okay, huwag naman ko yung manigarilyo. Ayun. Nagbakasakali at tumiretso sa Santa Lucia Church ang Team Bianca. Nangalampag ng gate ng simbahan para makausap ang pare. Matulog na lang. Hindi pa po naman, siguro. Hingi lang po sana kami ng tulong sa parokya niyo dahil taga dyan mo siya. Kami na lang po. Isang espesyal na binyag ang naayos ng team para sa anak ni Mercy. Pabalik kami papuntang Kabuyaw. Matindi ang traffic pabalik ng Kabuyaw. Sa tagal ng biyahe,
kulang sa tulog at sobrang pagod, low-bat na ang Team Bugoy. Medyo pagod na yun, pero we've been sleeping sa kotse din. So, but it's been good. Alam mo, I keep thinking of the things we can do more for the people. But you know, you do as much as you can. Ikaw? Pagod. Pero okay lang. Happy rin? Happy. Nakakapagod. Pero mawala yung pagod mo kapag nakita mo sila eh. Ang Team Dieter, pagod na, pero malayo pa ang biyahe. Patungong Pampanga para kunin ang 20 kaban ng bigas. Pagod tayo kagabi. Physically, yun yung ano namin nagmamanifest. Dahil siyempre, hindi kami tumitigil ni Chechen na tumawag, bumiyahe. Alam mo yung pagod, tapos pinoproseso namin sa utak namin, ano yung mga susunod na hakbang namin. Parang for us, nung parang inabutan na kami ng pagod, hindi na natin mapigilan eh. Yeah. Na parang sabi namin, oh my God, okay, we wanted to do so much more. Pero syempre, we all have to rest. Mukhang wala ng energy ang teams. Kaya pa ba nilang ipagpatuloy ang pagpapasa ng pag-asa? Ayan po. Sa bispiras ng Pasko, samahan niyo kami sa home stretch ng Pasa Pag-asa. Magkakaalaman na kung sino sa mga team ang magwawagi sa pamaskong handog ng Pro. Tatang mag-announce ng winner. Team? Kapag kami gagawin kang pagtulong, wag lang yung parang panandalian lang. Isipin mo tulungan mo siya kung ano yung kailangan talaga ngayon. Pero isipin mo rin kung ano yung talagang kailangan niya na pang matagala. Challenging kasi although basic ang mga needs nila, hindi simple iayos. It's so hard. Yung mahirap sa akin I don't want to just band-aid. Hindi naman talaga all about yun sa time. Kung kasi ang mahalaga doon, yung kung paano natin natulungan at kung paano natin na-satisfy yung taong tinutulungan natin. Parang feeling ko, yung giving is infectious. Lalo na if the person you're asking for help, nakikita niya na you're giving something of yourself din. Napakaraming kailangan ng tulong. So, masasabi ko rin na kulang pa. Kailangan mas marami pa ang tumulong. Natutuwa ako na masaya-saya ko na nakikita mo yung little cases na the Filipino values are really, really alive. Kasi madaming gustong tumulong and sana hindi lang sa pagkakataong ganito, sana hindi rin normal circumstances. Kahit magkaiba kayo ng kultura, pag meron kayong common goal at meron kayong pinaniniwalaan na ito yung dapat natin ginagawa at sama-sama natin gagawin, mas marami tayong magagandang bagay at maraming taong matutulungan.